We're going again to Chin Village to buy something. It's a nice day. Gandang panahon. Ito ulit yung mga puno na mukhang cherry blossoms. Pero hindi naman. Kasi alam ko meron din kami nito sa may sa may likuran ng bahay. Pero may may mga cherry blossoms daw dito sa Myanmar, pero nasa mountainous area. Parang sa Shan State. Kaya lang, ang mga tourist kasi, they're not allowed to go there. Kasi marami nga dong yung mga not naman terrorist, parang mga bandido. Delikado. So, ang mga lugar lang na pwedeng mapuntahan ng mga tourist dito sa Myanmar ay ang Yangon, Naypyidaw, Mandalay. Ang Naypyidaw nga hindi masyado eh. Kaya lang ako na payagan dito kasi nga yun nga sa anak ko nga. Tapos ang dami ko rin ipinasang mga documents. Buti naman yung kanyang school ay cooperative naman. So lahat ng mga documents na kailangan para dun sa visa application ko, pinapadala naman nila sa email ko. Ito ulit yung apartment pa yun. Ayun, yung mga nakatira. Ang hirap. Swerte pa pala hirap naman tumira dyan. Swerte pa pala ng anak ko kasi yung tinitira nila is malaki. Malaki yung compound. Yun nga lang, ang daming nililinis. Ang daming wawalisan. Ewan ko ba, parang masyadong dry yung mga halaman dito. Kahit yung mga puno. Baka kasi yung lamig, hindi naman siya masyadong malamig. Baka yung lamig, tsaka yung init. Yun yung nagkukos ng ng mga halaman para mag-dry. Ayun yung mga puno, oh. Sobrang dry. Ayan, oh. Sana makahanap ako ng tinapay. Wala na kasi kaming tinapay sa bahay. Sabi ng anak ko may daw dito, may mabibilan dito sa Chin Village. Napakalapit naman ng Chin Village. Sarap mag-walk pag ganitong maaga. Kaya nagahan ko ngayon kasi makawala na namang tea doon sa may palengke. So, pa naman yung tea doon. Kasi pag dumarating ako doon ng mga 10 o'clock, wala na. Alos ubos na. Sa mga tinda na lang na naiiwan, mga noodles. Tapos mga ibang kakanin na hindi ko naman siya masyadong bet kainin. Eto, andito na tayo sa Chin Village. Saan kaya ako makakabili dito ng tinapay? Hindi ko alam kung may bakery dito. Hindi ko pa na-explore tong papuntang right side. Kasi last time dito ako sa may palet, papunta dun sa clinic. Tingnan natin. Baka may mabibilan ako dito ng tinapay. May bakery ba dito? Ang dami rin palang establishments dito sa may pa-right. Kaya lang kailangan ko is a grocery. See? Dapat kaya ako papunta dun. Balik na lang ako kung wala akong makita. Print.
Ito yata is a printing shop. Itong nasa may kaliwa ko. Marami establishments dito. Real estate. Real estate office. May mga tumitingin sa akin kasi may dala-dala akong camera and gimbal. Parang mas madaming dito establishments compared dun sa kabilang kalye dun sa may papuntang KS Cafe. O may isa pang kainan dun. Ano rin to, restaurant din. Tingnan natin kung ano yung mga pwedeng makain dito. Para naman kaya kong basahin yung mga hair and beauty salon. Pero sarado siya. Ayan Yun yung mga services nila. Tapos dito sa may katabi niya, may kainan. Ayan. Yung mga kumakain. And then banda ron is siguro a bar. Myanmar beer. Ayun. Okay, wala. Balik na lang tayo ulit. Dito siguro meron. So may nakita ako ditong parang mini grocery. So baka doon ako makakabili ng tinapay. Ang laki ng aso. Buti yung mga aso dito mababait. Hindi nangahabol. Lalapit sa'yo, amoy-amoyin ka lang. Siguro nanghihingi ng pagkain. Pero hindi sila matatapang. Nakakatuwa dito mag-drive sa Myanmar. Kasi mga ginagamit nilang sasakyan, left hand and right hand. Pero yung pagda-drive mo is doon ka maglilin sa right. Kaya nung nag-try ako mag-drive ng right hand, hindi ako nahirapan kasi sanay naman ako talaga na dumadaan sa left. Sa right. Sa kalye, kasi ganun sa Pilipinas. Keep right back, keep left, keep left. Kung na matandaan. Ito. Kailangan may makita na akong dito. Grocery, mini grocery. Kasi doon sa susunod na kanto, kakaliwa na ako doon. Dami dito ng liquor store. Ito liquor store din siya. One. Ayan Grand Royal Liquor Store. Ay, eto sarado pa. Ito yung nakikita ko na sarado pa. Saan pa kaya meron? Pero liquor store siya Parang paglagpas nitong na to. Ayan, yung clinic na pinagpa-check up pa namin last time. Yung Yaong Milling. Alam ko merong mini grocery doon.
Ito yung pharmacy nila. Pakamura ng pa-check up dyan. Parang nagpa-check up yung manugang ko. 27,000 lang yung binayaran niya for the check up and for the medicine. Parang ano lang siya, nasa mga 500 pesos. Ito, tinda. May grocery pala dito, hindi ko alam. Yan na, sana may tinapay. Malaki yung grocery dito. Let's check kung may tinapay sila. Chips. I need bread. Oh, may sunflower seeds. Ito yung mga ano mga paborito ng mga Vietnamese pag nagko-coffee sila. Instead of eating cake with coffee, munching on sunflower seeds while drinking coffee. Yun ang peg dun. Ano tayo dito ng bread? No bread. Puro ano lang. Chicheria coffee. May ano kaya sila dito? Barley tea. Yun ang kailangan. Yun ang hinahanap ko para doon sa mister ko. Barley tea. Pero mostly green tea yung binibenta nila. Arabica, tea mix. Yung mga tea. Instant tea mix. No bread. Okay. Good. My bread. Sushi. Kano kaya to? Expiration. Yan's the expiration. Ito lang expiration date. Ito. February 23. So, okay pa to. Yan, I'll buy another one. Ito, carrot bread. Masarap to. Carrot bread. February 21 na expiration niya. I'll get one puchi and one carrot bread. Puro ano. Ito, February 24. Mas okay itong isa. Just buy bread and then next time yung toilet paper. Ang laba. How much? Now to the market. So, mas maganda yung mas maganda yung grocery doon. Mas marami kang mabibili. 7,700 sa mukha niya. 7,000 kasi 10,000 is like mga 200 plus. Mura pa din. Ito may naglalakad na monk. Tuwing umaga maraming monk na naglalakad. Nangihingi sila ng pagkain. Ito, sarap dito. Ito. Yan, parang sarap mag-tea. Problema, the communication. Sipag naman ng mga to, kahit babae. Sabi ko sa kanila, kahit babae nagtatrabaho. Ayan. Naghahalo ng semento.